Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mga kaganapan po, malinaw na po sa atin ngayon kasi kagabi, fresh na fresh, tapos hindi natin ganong makuha kung ano yung pinag-usapan. Pero ngayon po, sa pamamagitan rin po ng may transcript na, inakusahan po ni dating Executive Secretary at tumatay yung isa sa mga tumayong abogado ni Pangulong Duterte sa pre-trial na ang ICC at ang pamahalaan ni Bongbong Marcos ay nagsabwatan upang kidnapin si Pangulong Duterte mula rito sa paliparan ng Pilipinas papunta ng the Netherlands, no? Okay, very shocking po 'yan kasi naririnig ng buong mundo yung mga akusasyon na to. Pag-uusapan natin 'yan. Pag-uusapan din po natin yung mga pahayag ni VP Sara tungkol po sa sinabi ng kanyang ama, yung pag-aalala kay VP Sara naman kasi kabilin-bilinan ni Tatay Digong kay VP Sara na sana bumalik na siya kagad sa Pilipinas, wag siyang umalis sa Pilipinas, pero hindi naman po sa katigasan ng ulo ni VP Sara. Pero kinakailangan po ng immediate, no? Sa mga anak po, si VP Sara lang po yung abogado, kaya mas sa palagay ni VP Sara ay mayroon pong sa tingin niya mas makakatulong siya kay Pangulong Duterte doon sa Netherlands. Yan po mga pag-uusapan natin, pero alam niyo po, sa totoo lang, luging-lugi tayo, lalo na po si Tatay Digong na ang akusasyon po ay lumaban sa war on drugs. Siya po namuno sa war on drugs. Dito po sa Pilipinas at sa mga bansang ang problema ay droga, si Pangulong Duterte po ay isang napakahusay na tao. Napakagaling na patahimik niya yung Pilipinas. Teka pala muna, no? Binabati ko pala tayong lahat. Lumabas po sa survey, overwhelming. Ayaw, binabasura ng mga Pilipino ang impeachment ni VP Sara. Ito po, pa-survey nyo na to Survey na po ng mga ninyo. Sa survey ninyo, tinatalo kayo ng taong bayan. 45% po ang naniniwala o binabasura ang impeachment ni VP Sara. 26% lang po ang naniniwala na dapat ituloy ang impeachment. Lahat po ng survey ngayon, dudurugin na kayo. Umaangal na ang mga senatoriables ni Marcos. Yan po, tama po yan. No? Pag pumunta po sa lugar nyo, isigaw nyo lang Duterte para matauhan sila na yung mga survey na ginagawa nyo, yung mga survey nyo, niloloko nyo yung mga tao. Paano nyong sasabihin na kayo mga nangunguna sa survey? Wala na naniniwala sa inyo. Tapos sa survey, kayo lahat ang pasok. Ipakita nyo po, pag may nagpunta riyan sa inyo, sigawan nyo na. Dapat kalmado lang ako Nanggigigil ako. Ayan, yung survey po, unti-unti na nalalantad. Wala na naniniwala dyan sa mga pa-survey nyo. Kayo pa rin nangunguna. Ngayon kayo magpa-survey. Matapos yung ginawa ninyo kay Pangulong Duterte, ngayon kayo magpa-survey. Ewan ko lang kung paano nyo padudugain yung survey nyo.
Ano yung survey nyo? Tatanungin nyo muna, maka Marcos ka ba o maka Duterte? Ganun ba kayo mag-survey? Okay, balik po tayo. Unahin na po natin to si Medaldea. Nilantad po ni Medaldea, walang takot. Pinagsabihan niya yung mga puting hurado, yung hayop na may kaso na si Kan. May kaso po yan. Mang Kanor po yan. Direkta na po, inakusahan. Akala nyo na, akala ng gobyerno natin, akala ng lobat. Okay nga yun. Okay nga yun para kumalma tayo ng konti. Lobat. Ayan na, okay na. One na. Mag-one na kayo kung okay na. Okay. Ikinuwento po ni Medaldea na inakusahan niya, no? Direkta po inakusahan niya ang gobyerno ni Marcos na nilabag po talaga. Wala pong, sinabi niya po, ito po ang pahayag ni Medaldea sa pagkakahuli po, pagkakadakip. Okay. Sabi ni Medaldea, my client, ito muna, sabi ni Medaldea, to us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Naintindihan po ng mga lawyers. Ang tawag nila extrajudicial rendition. Sa atin pong mga non-lawyers, this is simply called kidnapping. So kinidnap po si Pangulong Duterte. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship. And this was all in nature of political score settling. Ito po ay pamumulitika para makabawi sa politika. No? Yung ginawa po kay Pangulong Duterte. Pero baliktad ang kinahinatnan. Ngayon po umaangal ang mga senador ni Marcos na apektado sila. Nakikiusap pa na wag daw tignan na pro-Duterte o pro-Marcos yung nagaganap kay Tatay Digong. Anong ibig nyo sabihin? I-ignore namin? Patuloy naming iboboto si Soto, si Lacson, si Binay, si Villar, Cayetano, lahat yung mga yan, si Tolentino, si Pacquiao, si Lito Lapid, si Ramon Revilla. Iboboto pa rin namin. Ignore daw natin eh. Ang sinasabi ng mga senador ni Marcos, total uto-uto naman kayo, no? Total kayo po ay uto-uto. Huwag nyo nang isipin na pro-Marcos at pro-Duterte ang laban ni Pangulong Duterte. Uto-uto naman kayo mga Duterte, di ba? Katulad kayo ni Inday Sara na uto ni Marcos. Katulad kayo ng mga Duterte supporters, katulad ni Badong na nauto ni Marcos. Di ba uto-uto kayo? Yan po ang gustong sabihin sa atin ng mga senador ni Marcos. Kung kayo po ay uto-uto, iboto nyo sila. Pero tapos na po yan eh. Tapos na po yung pang-uuto ninyong lahat. Hindi na kami magpapabudol
Anong gusto niyo? Manatili ganito? Wala tayo. Wala lahat. 20 pesos na bigas. Uto-uto talaga itong mga to. Naniwala naman. Talyano Gold. Uto-uto talaga. Naniwala naman. Tingin sa atin ng mga to, utuin eh. Eto lang muna bibigay ko. Pag nanalo ko, mas triple ang tatanggapin nyo. Mga uto-uto. Yan ang gusto nyong tingin nila sa atin? Ha? Papayag pa rin kayo? Na hanggang ngayon sasabihin nila na ito'y hindi usapin ng maka Duterte at maka Marcos? Utot nyo. Tapos na kami riyan. Okay. Sabi ni Medaldea, ang nangyari, hindi lang po kidnapping ni Marcos. Ang nangyari, basahin ko muna bago ko i-translate sa paliwanag ng mga Duterte supporters. Opo, sa mga nagtatanong, naroon ba ako sa rally mamaya? Pupunta po ako ron. Kahit hindi nila ako pagsalitain, naroon tayo para nakakahiya naman. Tayo nasa National Capital Region. Wala tayong pinapakitang kilos. Ibasura natin, isiro natin yung mga yan. Kasi pag hindi po sila nasiro, pag lumusot yung mga nang uuto sa inyo ngayon, na wag daw, ibahin daw yung eleksyon dito iba daw yung eleksyon, ang eleksyon daw, ang titignan daw po natin yung mga kwalifikasyon nila, hindi raw po yung kung supporter ba sila ni Marcos. Ha? Talaga?